Ang pagpapatuloy ng Season 2 Part 2. Pagkatapos ay dinala ni Li Fan ang babae sa loob ng kanyang bahay, at sinabi sa babae, "Ito ang aking batihing tahanan," ngunit nagulat ang Demon Commander, na iniisip, ito ba ay forbidden na lupain? Ito ay parang Supreme Forbidden Land. Hindi nakakagulat na hindi ko makita ang kanyang cultivation, dahil siya ang master ng Xuanshan Realm. At sinabi ni Li Fan sa Commander, "Tara at pumasok ka." Pagkatapos ay nakangiting binigay ni Li Fan ang isang prutas ng peach at sinabing, "Pagod ka na ba pagkatapos pumunta dito sa mahabang paglalakbay? Nagkataon lang na hinog na ngayon ang mga prutas na peach. Kumain tayo ng isa." At malugod na tinanggap ng commander ang prutas na peach at naisip, isang flat peach. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binigyan niya ako ng ganitong regalo ng flat peach. Anong klaseng kapangyarihan ito? Habang naglalagay ng tsaa sa isang tasa, tinanong ni Li Fan ang babae, "Pumunta ka ba dito dahil gusto mo nang sunduin si Zinning?" At sinabi ng maliit na batang babae, "Gongya, makinig ka sa utos at kagustuhan ng senior." Umiiyak ang mukha niya at sinabing, ayaw umalis ni Zinning. Si Zinning ay ayaw iwan si Big Brother. Nag-iisip si Li Fan habang kumukuha ng isang tasa ng tsaa, mukhang hindi pa sila tinatantanan ng mga kalaban nila sa labas. At grabe talaga itong maliit na bata at ang babae, talagang nakakaawa sila. At tinanong ni Li Fan ang babae, "Kung gayon, balak mo bang manatili dito kasama si Zinning?" Sagot ng babae, "Pumapayag si Gongya. Salamat senior sa pagtanggap sa akin." Kaya sinabi sa kanya ni Li Fan, "Gayunpaman, dahil gusto mong manatili dito pansamantala. Marunong ka bang gumawa ng mga gawaing bahay at iba pang gawain?" Nang marinig ito, naisip ng babae, mga gawaing bahay. Isa akong Demon Commander sa henerasyong ito, at gagawin ko ang isang gawaing bahay. Ngunit nagpasya siya at iniisip, mananatili muna ako rito pansamantala, kaya ang gawaing bahay o kung anuman, ay isang importanteng bagay na kailangang matutunan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Li Fan, "Senior, handa akong gawin ang lahat." Ngunit may biglang naramdaman ng Demon Commander na kakaiba. Lumipat ang eksena sa ibang lugar kung saan nangyayari ang natural na sakuna. At sa Spirit Realm, mayroong isang tao na nagdudulot ng sakuna na ito, na nagsasabing, "Kamahalan, ang pagbuo ng 99 Realm Great Formation ay nagsimula ng maghanda para sa activation." At sabi ng pinuno, siguradong sa loob lang ng ilang sandali matapos itong ma-activate. Ang Xuanshan Realm sa gitna ng fusion ay magiging Pinong-abo. Ibalita ito sa Branch Hall. Ngunit, ang posibilidad ng isang immortal treasure dito sa Xuanshan Realm ay marahil na nasa mga banal na lupain. At biglang may sumigaw at sinabing, "Nasaan si Yang Yuan-tian?" Kaya nag-iisip ang pinuno, yun si Elder Song Chengzhou mula sa Branch Hall, itong elder na ito ay dumating talaga ng mag-isa. Lumapit ang pinuno sa isang elder master at nagsabi, "Nagkita tayo Elder Song, at narinig ko." Ngunit nahinto siya sa pagsasalita dahil sumabat si Elder Song at sinabing, "Hindi na kailangang magsalita pa ng kung ano. Ako ang mamamahala sa pagsasanib na ito, at ang 7 Golden Immortal mula sa Branch Hall ang bahala sa lahat. Kung hindi mo mahanap ang immortal treasure na iyong binanggit, alam mo naman na ang kahihinatnan mo sa panlilinlang sa Branch Hall." At tumugon ang pinuno, "Okay, naiintindihan ko at ng aking kasamahan." Pagkaraan ng ilang oras, makikita natin ang isang pagbubukas ng Fusion World 100 Formation. Ang Sect Master at ilang tao ay nagsasalita. Ang Fusion Formation ng daan-daang realms ay magbukas. At ang eksena ay lumilipat sa Sea of Emptiness Turbulence, kung saan maraming tao ang naruroon. Sabi ng isa sa kanila, "Sa pagkakataong ito, ang aming 4 na pangunahing sekta sa Northern Immortal na teritoryo ay nagpadala ng kabuuang isang Golden Immortal, 25 na Heavenly Immortal, at halos 100 True Immortal level cultivators. At kailangan nating makuha ang Immortal King's Formation of Destruction Song, ang kantang pumatay sa 10 Immortal mula sa ating Immortal Realm." Pagkatapos ng ilang sandali, biglang nagsimula ang kulog at kidlat sa kalangitan, at nagbabago ang kapaligiran. At nang makita ng pangalawang master ito, siya ay nagsasabing, "Ano ang nangyayari?" Maging ang unang master ay nagulat dito. Kinausap ng pangalawang master ang unang master, "Brother Dao, pakiramdam ko ay lalamunin na ang mundong ito." Pagkatapos ay isang pag-atake ng kidlat ang malapit nang bumagsak sa kanila mula sa itaas.
Sinubukan naman ng pangalawang master na pigilan ito at harangan ito, at pagkatapos ay natakpan ng usok ang lugar. At makikita ang pangalawang master na bahagyang nasugatan sa pag-atake ng kidlat. Ang unang master ay nagtanong, "Brother Dao, ayos ka lang ba?" Ang pangalawang master ay tumugon, "Hindi ito malaking bagay. Ngunit hindi ko lang alam kung nasaan ang kalaban na umatake." Pagkatapos ay isang matandang monghe ang dumating. At nagsasabi sa kanila, ang tunay na banta ay nagmumula sa Sea of Emptiness Turbulence. Nakilala ng unang master ang matandang monghe at sinabing, "Ito si Master Kung Ming." Nagpatuloy ang monghe, "Brother Daoist Ling Chao, mangyaring hanapin agad sina Goddess Linger at Saintess Mu Qianning sa labanan na ito. Dahil natatakot ako na kailangan nating humingi ng tulong kay Senior Lee matapos ang lahat. At aakyat muna ako para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas ng hangganan." At ngayon ay umalis sila sa lugar na iyon. At ang matandang monghe ay umangat papunta sa kalangitan sa ere. At nang makarating siya sa unahan, tumingin siya sa harapan at nakita ang isang black hole na naroroon. At mayroong napakasamang enerhiya na nagmumula rito, at ang enerhiyang iyon ay nagsisimulang mabuo sa isang nilalang. At ang matandang monghe ay sinusubukang gamitin ang kanyang kapangyarihan. At sa parehong oras, ang pangalawang master ay pinapanood ito mula sa malayo, nauunawaan niya rin na ito ay magiging mapanganib. Pagkatapos ay ang enerhiya ay nagsimulang higupin ang matandang monghe, na nagdulot sa kanya ng mga paghihirap. Pagkatapos, may dumating na lalaki at kinuha ang matandang monghe, at hinihimok siyang magmadali kaagad at sinabing, "Kung Ming, dalian mo at kailangan nating hanapin si Senior Lee Fan, kailangan nating puntahan siya." Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Lee Fan, na nag-iisip, kakaiba ang lagay noong nakaraang nagdaang araw, ngunit sa pagkakataong ito ay mukhang masyadong malaking pagbabago naman na ito. At biglang dumating si Mu Qianning at si Linger para tawagin si Lee Fan. Nang marinig niya ang mga boses nila, nagulat siya. Silang dalawa ay lumapit kay Lee Fan at kinakabahan nilang sinabi, "Senior Lee Fan, mukhang masama ito." Ang Xuanshan Realm ay tila nahaharap ngayon sa isang sakuna. Narinig ko na ang ilang mga senior master ay nagsabi na maaaring mayroong isang bagay na nakakatakot sa Sea of Emptiness Turbulence, na gustong sirain at wasakin ang Xuanshan Realm. Pagkatapos makinig sa kanila, si Lee Fan ay nabigla at nag-iisip, "Ano? Wawasakin ang Xuanshan Realm? Totoo ba ito?" Pagkatapos ay sinabi ng Demon Commander sa batang babae, "Demon Lord, dapat ba akong lumabas at tingnan kung ano ang nangyayari?" Ngunit sinabi ng batang babae sa kanya, "May mga seniors na nandirito, kaya maghintay lang muna tayo saglit." Pagkatapos ay may isang lalaki na dumating at nagsabi, "Ako si Dugo Shenlo na nagmamakaawa na makita si Senior Lee." Nang makita ang lalaki, tinawag siya ni Dugo Yuking na ama. Kaya nagulat si Lee Fan at tinanong si Dugo Yuking, "Siya ba ang ama mo? Kung ganoon, yayain mo siyang pumasok sa loob." Pumasok ang ama ni Yuking sa loob at kinakabahang sinabi kay Lee Fan, "Senior Lee Fan, may masamang nangyayari. Lumabas kami para tingnan at nakita namin ang isang nakakatakot na vortex o whirlpool na nagmumula sa Sea of Emptiness Turbulence. Natatakot akong sabihin na walang sinuman sa Xuanshan Realm ang kayang makapigil nito." Lalong kinakabahan si Lee Fan at hindi alam kung ano ang sasabihin sa kanila, at naisip niya, "Damn it, ano na ang magagawa ko kung ang mundo ay mawasak? Hindi ko pa nga natatapos ang system task at hindi pa ako isang cultivator. Hindi, kahit mamatay ako, kailangan kong mamatay ng marangal. Hindi ako dapat mapahiya at magpakita ng takot sa harap ng aking mga disipulo." Pagkatapos ay tumalikod si Lee Fan at sinabi sa Demon Commander, "Gangya, magsalin ka ng tsaa." Nang marinig ito, nagulat ang ama ni Yuking at sinabing, sa kalmadong pag-iisip na ito ng senior, maliligtas ba talaga ang Xuanshan Realm? Ang Demon Commander ay gumagawa ng tsaa para kay Lee Fan at iniisip niya, siya ay talagang isang pambihirang senior, kalmado pa rin siya sa oras na ito. At pagkatapos, nang si Lee Fan ay malapit ng uminom ng tsaa, nakita niya itong malamig, kaya ibinagsak niya ito sa World Tree. Si Dugo Shenlu, na nakita ang World Tree sa unang pagkakataon, ay naging mas nagulat at sinabing, "Iyon ang World Tree." At kasabay nito, sinasabi niya, noong nakaraan, ang World Tree ay tila hinahabol ng mga tao mula sa kabilang mundong realm. At ngayon, tila si Lee Fan ang humarap at tumulong dito.
Kaya ba ng isang tasa ng tsaa na pakinangin ang World Tree ng may vitality? Pagkatapos nito, lumipat ang eksena, at makikita natin ang isa pang lugar kung saan sinusubukang pagsamahin ang isa pang mundong realm. Maraming enerhiya ang lumalabas mula sa lugar na iyon. At nang makita ito ng Demon Commander, nagulat siya at nagsimulang mag-isip, isa na naman yung magkaibang realm na pilit na pinagsasama o pinag-merge. Ang kaharian ng Swanshan realm na ito ay mukhang hindi na makakatagal pa at hindi na kakayanin ang enerhiya. At ang Senior Li Fan ay wala pa ring kilos na ginagawa. Pagkatapos ay pumunta si Li Fan sa World Tree at nagsimulang tumingin dito, na nagsasabing, ang punong ito ay talagang natanim at nabuhay natin. Kung ang mundong ito ay talagang mawasak, bilang isang ordinaryong tao, hindi na dapat pang problemayan ang mga ito. Kung ganoon, oras na para gawin din kung ano ang ginagawa ng isang puno, na mabubuhay sa sandaling ito. Pagkatapos ay sinabi ni Li Fan kay Lurang, Lurang, bilang iyong master, ituturo ko pa sa iyo ang isa pang paraan ng pagtatanim. Una ay kumuha ka muna ng isang palanggana ng tubig. Kaya pumunta si Lurang upang kumuha ng tubig. Pagkatapos ay sinabi ni Li Fan kay Lurang, tubigan ito kagad, at takpan ito gamit ang mga matatabang lupa. Kung magiging maayos ang lahat, ang mga ugat ng puno ay magre-replenish o mapapabuti, at ang mga bagong dahon ay mabilis na tatubo. Pagkatapos nito, nagbabago ang eksena. Dahil sa muling pagtatanim ni Li Fan ng World Tree, ngayon maraming enerhiya ang nagsimulang dumaloy sa loob ng World Tree, na naging sanhi ng pagsasara ng pagsasama o pag-merge ng iba't ibang mga realms. Dahil dito, nagdulot ito ng pinsala at pagsakit sa pinuno, at nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Kaya nagsisimula siyang magsabi, ang Swanshan Realm. Ano ang nangyayari? Nangyari ang lahat ng ito dahil sa puno ng World Tree, dahil ngayon ay lumalago ito muli at nabubuhay. Pagkatapos nito, makikita natin ang maraming cultivators na nais pa ring panatilihin ang porma sayo na iyon, at lahat sila ay gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang mapanatili ito. Gayunpaman, dahil sa kapangyarihan ng World Tree, ang kanilang 99 Realm Grade Formation ay nasira, at ang lahat ng mga cultivators ay nagsimulang mag-alab sa apoy ng napakatindi. Bahagyang nailigtas ng pinuno ang kanyang sarili mula sa apoy at sinabing, ito ay isang porma sayo na kahit ang isang Golden Immortal ay hindi kayang wasakin o kahit man lang tapyasan. Bakit ito nangyayari? Ano eksakto ang naruroon sa Forbidden Area? Ngayon, ang lahat ng madilim na ulap na naruroon sa Mountain Village ay nawala, at ang kalangitan ay naging malinaw. Nang makita ito, nagulat silang tatlo, at sinabi ni Zizuan, ito ang paraan ng Master para maabot ang langit. Nalutas na ba ito? At sabi ni Yuking, gumana talaga yon. Kaya nagsimulang mag-isip naman si Li Fan pagkatapos pakinggan ang kanilang mga sinasabi, ano ang nagawa ko? Nagtanim lang naman ako, ano ang pinag-uusapan nila? Tuwang-tuwa si Lurang at sinabing, magtanim ng puno. Walang mas mahusay kaysa sa pagtatanim ng mga puno. Nakagawa na ako ng desisyon. Ako ay magko-cultivate ng isang killing technique o pamatay galaw na pamamaraan na magpapanginig sa mga bituin sa langit sa pamamagitan lamang ng pagtatanim. At sabi naman ng Demon Commander para kay Li Fan, kung ikukumpara sa iba, anong uri ng tao siya na kayang i-take advantage ang puno ng World Tree? At sabi ng batang babae, engot, hindi niya pinagsamantalahan o ni-take advantage ang World Tree. Kundi, siya ang nagbigay sa World Tree ng isang magandang pagkakataon na mabuhay pa kasama ang langit at lupa. Si Li Fan ay nakaistilong sinabi sa kanilang lahat, isang bulaklak, isang mundo, isang dahon, isang body. Baguhin mo ang iyong estado ng pag-iisip, ito ay hindi isang tanawin. Pagkatapos makinig kay Li Fan, lahat ng mga taong iyon ay nagsabi, ang sakuna na sumisira sa langit at lupa ay isang tanawin lamang sa mata ng Master. Pagkatapos ay malakas na enerhiya ang dumadaloy sa mungheng si Ching Chen at siya ay nagsasabing, so yun pala yun Master, naiintindihan ko na. At habang nangyayari ito, maraming tao sa paligid niya ang nagsasabing, wow, si Brother Ching Chen ay nag-breakthrough na sa True Immortal at siya ay isang True Immortal Realm level cultivator na. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa isang espesipikong sekta sa Swanshan Realm. Sa lugar na ito, maraming tao ang lumuhod at nagsimulang magsalita, ang puno ng World Tree ay lumilitaw. Ang puno ng World Tree ay lumitaw. Purihin ang puno ng World Tree. Ako ay palaging magiging lingkod mo.
Pagkatapos nito, sa ibang lugar ay makikita natin ang Zongmen sect. Ito ay isa sa mga partikular na sekta sa Deyuan Realm. Ang pagkawasak ay nangyayari sa lugar na ito, umuulan ng apoy, maraming kulog, at maraming tao ang namamatay. Sinasabi nila, ano ang nangyayari? Ang mapanirang puwersang ito ay hindi katulad ng dati at masyado itong malakas. Ngunit pareho lang rin naman ang lahat, either way, ang ating mga juniors at mga kasamahan ay patay na. Ang isang pinuno at si Elder Song ay pinapanood ang lahat ng mga bagay na ito, at sinabi ng pinuno, imposible ito. Ang spirit realm ay talagang hinihila ng kung anong puwersa. At sabi ng sect master na si Elder Song, ikaw Hangul, hindi ka nagtagumpay na pagsamahin ang iba't ibang mga realms, at ngayon ay nagdulot ka pa ng pagkawasak sa spirit realm na ito. Ang sovereign ay siguradong hindi ka patatawarin. Habang ang mundong kinaroroonan nila ngayon ay nawawasak, maraming mga cultivators ang tumatakbo upang makatakas sa pagkawasak. Na nagsasabing, magmadali, takbo at tumakas. Kapag ang void turbulence ay mangyari, maging ang mga heavenly immortal level ay mamamatay. Walang paraan para makatakas, ang hangganan ng pader ay nasira. Malamang na mawawasak na rin ang realm o mundong ito. Pagkatapos ay ginamit ni Elder Song ang kanyang kapangyarihan, na nagsasabing, kung ayaw niyong mamatay, pumasok kayong lahat dito. Sa kanyang kapangyarihan, si Elder Song ay nagpatawag ng isang napakalaking kampana, at lahat ng mga cultivators ay pumasok sa loob nito upang maligtas sa pagkawasak sa mabilis na sandali. Kaya sila ay ligtas pansamantala. Ang pinuno ay nagsabi sa pagkabigo, ang napakalawak na spirit realm ay nag-collapse ng napakabilis sa isang iglap. At si Elder Song ay nagsasabi, may lakas loob ka pa talagang sabihin yan kahit na ang Formasayon o Great Formation ay nasira na. Natatakot ako na ang pagsasama-sama o fusion ng lahat ng sektor ay hindi parang tumitigil, at hindi natin alam kung anong kakilakilabot na mga bagay pa ang pwedeng mangyari. At itinuro ni Elder Sang Duo ang isang lugar at sinabing, mga elders, tingnan ninyo iyon ang Xuanshan Realm. Lahat tayo ay hinihila at hinahatak ng Xuanshan Realm. At sabi ng isang pinuno, imposible. Imposible ito dahil tanging ang mga matataas na antas ng mundo o realm lamang ang may kakayahang puwersahang sipsipin ang mga mas mabababang antas na realm. At ang Xuanshan Realm ay isang mababang antas na realm lamang, kaya bakit ito nangyayari? At si Elder Song naman ay nagngangalit at sinabing, hindi lang tayo, lahat ng 99 na interface rin ay naaakit at hinihila ng Xuanshan Realm. Tila mayroong malaking misteryo sa ipinagbabawal na lugar na yon. Ngunit pagkatapos ay nasira ang kanyang kampana, at ang kapangyarihang iyon ay makikita sa kanilang lahat. Isang napakaliwanag na liwanag ang sumisikat sa lugar na iyon, at hindi malinaw kung ang mga taong iyon ay buhay o namatay. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kay Li Fan, na nagsasalita, ngayong naayos na ang usapin, may isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Nagkataon rin na narito ang lahat. Kaya ngumiti si Li Fan at nagsabi, everyone, matagal ko nang gustong magtayo ng isang maliit na courtyard, hehe, maaari ba kayong tumulong sa akin? At sumang-ayon si Mu Chenning at si Linger na tulungan si Li Fan, na parehong gustong gawin ang gawaing ito ng masaya. Sinabi rin ni Dugo Yuking, Senior, ako ay napakahusay sa pagkakarpintero. Maaari mong ipaubaya sa akin ang lahat ng gawaing woodworking. Ngayon, ang lahat ay pumunta upang tulungan si Li Fan sa kanyang trabaho. At sabi ni Li Fan sa kanila, okay, magsimula na tayo. Nakaisip na ako ng bagong pangalan para sa courtyard na ito, kaya papangalanan ko itong Unparalleled Leisure Courtyard. Pagkaraan ng ilang oras, nagawa na nila ang kanilang trabaho, at sinabi ni Li Fan, mukhang medyo mas mataas ang kaliwang parte, mas maganda kung may level doon. Pakiramdam ko ay parang halos tapos na, at natapos na nila ang kanilang trabaho, at masaya si Li Fan, at tuwang-tuwa ang lahat. Ngunit pagkatapos ay may nagsabi kay Li Fan, Xiao Li, mukhang hindi maganda ito. May isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim na tinatawag ang kanilang sarili na Senador Luo Holy Sect at makikipaglaban daw sa ating nayon. Kalahating oras na ang nakalipas, sa maliit na pasukan ng Mountain Village, ang pinuno, si Elder Song, at ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nagtungo sa lugar na ito. At ang pinuno ay nagsabi, ako si Yang Tianwu mula sa banal na sekta ng Senador Luo na naparito upang makipaglaban sa inyo. At sa kasalukuyan,
Tinanong ni Li Fan si Nanfeng at Lurang, narinig na ba ninyo ang tungkol sa Senador Luo Holy Sect? Ngunit sinabi lang ni Nanfeng, sorry master, hindi ko pa yon naririnig. At sabi ni Lurang, hindi naman siguro sila grupo ng mga siga hindi ba? Nang marinig ito, sinabi ng Demon Commander sa Demon Lord, itong mga grupo ng mga villagers na ito mula sa mas mababang realm ay hindi man lang alam ang tungkol sa mga immortal level na mga hukbo. Pero sabi ng batang babae, Engot, sa palagay mo ba ay hindi talaga alam ng lalaking ito na nagligtas sa mundong ito ang tungkol sa mga yon? Pagkatapos ay sinabi ng matanda sa nayon kay Li Fan, nagkaroon ako ng maliit na usapan sa kanila, ngunit hindi tayo maaaring maging duwag. Kaya tinanong ni Li Fan ang matanda ng nayon, maraming tao ba sa kabilang panig? At kamusta ang kanilang pangangatawan? Sinabi ng matanda ng nayon kay Li Fan, hindi naman ganoon karami ang tao sa kanila, at walang mga kabataang mandirigma, mga matatanda lamang ang nandoon. Matapos makinig sa nakatatanda ng nayon, sinimulan ni Li Fan na isipin ang mga taong yon, na nag-iisip, isang grupo ng matatandang lalaki ang nagsasagawa pa rin ng blackmail maging sa mundong ito. Bakit ito kaparehas ng ilang grupo ng tao sa Earth? Pagkatapos ay sinabi ni Li Fan sa kanyang mga disipulo, Long Zizuan, Lurang, Qing Chen, Dugu Yuking, kunin ninyo ang inyong mga sandata at talunin niyo sila. Sa sandaling marinig nila ang utos ni Li Fan, nagningning ang kanilang mga mata, at sinabi nila, yes master. Talagang hindi kami mabibigo at gagawin namin ang aming makakaya. Pagkatapos nito, makikita natin si Yang Tianwu na nakikipag-usap at sinabing, Elder Song, kalimutan na lang kaya natin ito. Medyo natatakot kasi ako, ngunit sinabi ni Elder Song sa kanya, Engot, kung babalik ka nang wala man lang nagagawa tulad nito, hindi ka patatawarin ng Immortal King at siguradong papatayin ka. Sa sandaling yon, napagtanto ni Yang Tianwu na sila ay parating na, at umaagos ang pawis sa mukha niya. Pagkatapos ay nagsisimulang bumukas ang portal sa langit, at may mga taong lumabas sa portal. Sabi ng isang babae, kakaiba ito hindi tayo pinipigilan ng mundong ito sa pagpasok kahit mula tayo sa ibang realm. Dumating din ang isang makapangyarihang elder at nagsabi, hindi lang yon, maging ang ating mga aura ay hindi na suppressed o nawala, at ang slash of heavenly will dito sa mundong ito ay hindi bumagsak at hindi tayo pinatay. Kakaiba rin ang maliit na nayon sa lugar na ito, mayroon talaga itong aura ng isang golden immortal level, at mayroong higit sa isa ito. Ngayon, pumunta rin si Lurang sa lugar na iyon at itinuro ang kanyang daliri sa kanila, at sinabi niya, ngayon, sino sa inyo ang unang mamamatay? Ipapakita ko sa inyo. Pagkatapos ay kumilos ang isang elder at lumipad upang salakayin si Lurang, na nagsasabing, humanda ka ngayon. Ngunit sa hindi inaasahan, dinakat lang ni Lurang ang ulo ng isang elder na yon at winasak ito sa isang saglit. At sabi ni Lurang, napakahina naman. Nang makita ni Yang Tianwu ang lahat ng ito, kung paano winasak ni Lurang ang elder na yon sa isang galaw lang, siya ay labis na kinabahan at sinabi kay Elder Song. Sa isang galaw lamang, pinatay niya ang ating kasamahan sa isang kisap mata, Elder Song, kailangan na muna nating umatras. Ngunit galit na sinabi ni Elder Song sa kanya, tumahimik ka. Kung hindi ito kayang magawa ng isang heavenly immortal level tulad niyon, gagawin ito ng isang golden immortal na si Chen Go. Chen Go, sugurin mo sila. Ngunit biglang sumama rin si Dugu Yuking sa labanan at sinimulang patayin si Chen Go na kanilang kasamahan, pagkatapos ay sinabi niya, sino ang susunod? Sinong gustong mamatay sa kamay ko? Nang makita ang lahat ng ito, takot na takot ngayon si Yang Tianwu at paulit-ulit na kinakausap si Elder Song, nagmamakaawa na ako sa iyo, umatras na tayo. Ngunit si Elder Song ay hindi gustong sumuko ng ganoon lang kadali, kaya sinabi niya, papatayin lang rin tayo kapag bumalik tayo nang wala tayong nagagawa. Kaya sa pagkakataong ito, ako na mismo ang susugod. Ngunit sumabat si Zizuan at sinabi sa kanila, huwag na kayong mag-isip, dahil ang susunod na aatake ay mabilis lang na mamamatay. Natatakot ba kayo, Senador Luo Holy Sect? O mas mabuting tawagin ito bilang Snail Holy Sect? Pagkatapos makinig kay Zizuan, si Elder Song ay nagalit ng gusto at hindi makontrol ang kanyang galit. At pagkatapos sa kabilang banda, nakaupo si Li Fan at ang ama ni Dugu Yuking, at pareho silang nakakita ng pagsabog. Nang makita ang pagsabog, tinanong ng ama ni Yuking si Li Fan, wala namang mangyayaring masama sa kanila di ba? At sabi ni Li Fan, huwag kang mag-alala,
ang mga kalaban nila ay isang grupo lamang ng mga matatanda, mahihina, at may kapansanan ng mga hukbo. At iniisip rin ni Li Fan, ang mga disipulo kong yun ay talagang mga cultivator, at inihanda nila ang lahat ng mga eksena ng pagsabog. At habang nakikinig sa mga salita ni Li Fan, iniisip ng Demon Commander, sa paningin ng senior, ang immortal level na lakas ay walang pinagkaiba sa isang matanda at ugod-ugod ng mandirigma. Ang lalaking ito, pagkatapos tapusin ni Zezuan si Elder Song, sinabi niya, "Undefeated parent ako, kung tutuusin, napakalakas ng loob ninyo na akala ninyo ay kaya ninyo akong talunin." At lumalala ang kalagayan ni Yang Tianwu dahil sa takot, at lumalabas ang luha niya sa takot. Ang monghe, gamit ang kanyang kapangyarihan, ay nagsabi kay Yang Tianwu, "Ang kapaligiran ng mundong ito ay napakalinis, bakit ka tatakas muli?" Pagkatapos, nilikha ni Qing Chen ang isang buhawi gamit ang walas lamang, at pinatay ng buhawi na iyon si Yang Tianwu. Nang makita ang kapangyarihan ng monghe, natakot ang isang babae, ang matanda, at ang lalaki na kasamahan ng kalaban. At iniisip ng lahat, malinaw na nakatuntong na ang mga elders na yun sa Golden Immortal level, ngunit sa isang iglap lamang ay napatay sila ng mga binatang iyon. At iniisip ng matandang lalaki, posible kaya na nakapokus din ang mga binatang ito sa pagkuha ng Immortal King Breaking Formation Song na pumatay sa maraming immortals na nanggaling sa Immortal Realm. Sa sandaling yon, isang sundalo ang kinakabahang lumapit sa kanila at nagsabing, "Sovereign, malapit nang dumating ang natitira nating mga kasamahang immortals. Agad-agad, kakayanin nating lusubin at sakupin ang Forbidden Land at kunin ang Immortal King's Breaking Formation Song." Gayunpaman, sinabihan ng isang lalaki ang sundalo na umatras dahil labis siyang natakot matapos makita ang kapangyarihan ng disipulo ni Li Fan. Nagulat ang sundalo at may sasabihin pa sana, ngunit sinabihan siya ng lalaki na umatras kaagad. At pasiga na nagtanong, "Bingi ka ba?" Pagkatapos, lumapit ang matanda at babae sa lalaki at hiniling na tumahimik dahil baka marinig sila. Kaya, malumanay na sinabihan ng lalaki ang kawal na tumalikod ng tahimik at umatras sa ngayon, na sinagot ng sundalo na, "Oo, naiintindihan ko." Pagkatapos nito, makikita natin ang lahat ng mga disipulo ni Li Fan, na napakasaya. Lumapit silang lahat kay Li Fan, at masayang sinabi ni Lurang, "Master, nakabalik na kami. Isang grupo ng mga clown ang direktang pinatumba namin." At dagdag pa ni Dugu Yuking, "Binigyan ko sila ng aking munting mga atake at pagkatapos ay inubos ang mga natitirang kawal." Kaya nakangiting sinabi naman ni Li Fan, "Well, tignan natin kung gaano kayo ka-proud sa pagtalo sa mga nakatatanda. Magtrabaho kung saan kailangan mong magtrabaho at mag-aral kung saan mo kailangang mag-aral." Kasabay nito, iniisip ni Li Fan, "Hehe, ang mga estudyante kong ito ay tunay na excited." Pagkatapos ay tinanong ng Demon Commander ang maliit na babaeng Demon Lord. "Demon Lord, ano ba talaga ang kapangyarihan ng taong ito na hindi man lang siya nagbigay pansin sa Senador Luo Holy Sect, at ipinaubaya lang sa kanyang mga disipulo ang mga malalakas na immortals na yon?" Sumagot ang batang babae, "Huwag kang mag-alala, hayaan mo akong mag-imbestiga." Pagkatapos ay pumunta ang Demon Lord kay Li Fan at sinabing, "Brother, narinig kong sinabi nila na sa kasalukuyan, ang Xuanshan Realm at maraming iba pang mga realms ay nag-merge at nakabuo ng panibagong napakalaking mundo o realm. Ano sa palagay mo?" Pagkatapos marinig ang tanong, si Li Fan ay gumawa ng kakaibang mukha at tahimik niyang iniisip, "Ano sa palagay ko? Nakatulala nga lang ako sa bintana na nanunood at ako ay isang magsasaka lamang, bakit palagi mong tinatanong sa akin ang lahat ng ito?" Pagkatapos ay sinabi ni Li Fan sa maliit na batang babae, "Huwag ka lang mag-alala, gawin mo lang ang ginagawa mo palagi." Ang Demon Commander ay nagulat sa sagot ni Li Fan at nag-iisip, ang pag-merge o pagsasanib ba ng daan-daang magkaibang realms ay isang maliit na bagay lamang sa mata ng taong ito. Pagkatapos ay lumapit si Ziling kay Li Fan at nagtanong, "Nakabuo ba ng panibagong realm, Senior? Kung sa gayon ay hindi na ito dapat tawaging Xuanshan Realm, Master, ano sa palagay mo ang dapat itawag ngayon dito?" At sumagot si Li Fan, "Kung ako ang inyong tatanungin, tanggalin na lang ang salitang Xuan, at tawagin itong Tian. Nang sa gayon, ang 100 realms na pinagsama-sama ay maaaring tawagin na 100 states o estado." Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa 2 taong nakasuot ng maskara malapit sa isang talon.
Sabi ng isa sa mga lalaki, ang Heavenly Realm, napakalakas ng loob. Bagamat makapangyarihan ang panibagong nabuong mundo, hindi ito sapat na makapangyarihan para malampasan ang Earth Realm. At sagot ng pangalawang lalaking nakamaskara, hindi na mahalaga kung ano ang itawag nila sa panibagong mundong ito. Ang pinakamahalagang bagay ay kung sino ang magiging emperador nito. Pagkatapos ay makikita natin na sa mga sumunod na buwan, daan-daang estado ang nagpatayan, naglusuban, at nag-ubusan. At pagkatapos ng maraming patayan ay nakabuo ng 4 na pangunahing alyansa, kabilang ang Earth Spirit, Earth Yuan, Earth Wind, at Xuanzi na agad na nabuo. At tanging ang Xuanshan State, ang sentro ng 100 estado, ang nanatiling kalmado dahil sa presensya ng isang tao. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa Taiyan Holy Land, kung saan dumating ang envoy mula sa Earth Spirit Alliance para bumisita. At ang sabi ng matandang monghe, mukhang may pumarito, dumating ang isang mensahero. At ang pangalawang master ay tumugon, papasukin siya. Sa sumunod, makikita natin ang Great Hallway ng Taiyan Holy Land. Isang lalaki ang pumasok, at gumawa siya ng kakaibang mukha, at siya ay nagsabi, ako si Wang Huan, ang mensahero mula sa Earth Spirit Alliance, at nautusan ako na pumunta at maghatid ng sulat para sa inyo. Ang unang master ay nakikipag-usap sa pangalawang master ng utak sa utak at sinabing, ang dumating ay mukhang hindi mabuti, tignan na lang natin kung ano ang gagawin nito, at kumilos ayon sa pagkakataon. At ang lalaki ay kumuha ng isang sulat mula sa kanya at sinabing, sino kaya ngayon ang in charge dito? At ang pangalawang master ay nagsabi, ako ang chief ng Taiyan Holy Land. At bigla, inihagis ng lalaki ang sulat patungo sa pangalawang master sa paraang nagpapakita ng walang galang na pag-uugali. At ang pangalawang master ay sinalo ito at iniisip ng pangalawang master, ang taong ito ay talagang nag-inject ng isang immortal na kapangyarihan sa sulat na ito, mukhang sinusubok niya tayo. Pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki, kahit na ikaw ay may maliit na kasanayan, ikaw ay talagang naglakas loob pa rin na gawin ang ganoong bagay. Biglang nakaramdam ng kaba ang lalaki at iniisip niya, may mga immortal level nga talaga dito sa mundo ng Xuanshan Realm, akala ko ba ay isang lower realm ang Xuanshan Realm. At pagkatapos ay binuksan na ng ikalawang master ang sulat, at siya ay galit na galit habang binabasa ito. Kaya ang unang master ay nagtanong sa kanya, ano ang problema Brother Ling Chao? Sinimulan ng pangalawang master na pilipitin ang sulat na galit at sinabing, inuutusan tayo ng Earth Spirit Alliance na umalis dito sa Xuanshan Realm sa loob ng 10 araw. Nang marinig ito, ang unang master ay nagalit din at sinabi sa lalaki, kayong bastardo, sobrang pambubuli ito. Gamit ang isang liham lang, gusto nyo kaming umalis sa aming banal na lupain ng ganoon na lang. Kaya sumagot ang lalaki, ipapaalala ko lang sa inyo na ang liham na ito ay isinulat ng isang tagapagtanggol ng Earth Spirit Alliance. Alam nyo ba ang antas ng cultivation ng taong yon? Nang marinig ito, nagalit ang unang master. At sinabi ng lalaki sa kanila, ang taong yon ay isang heavenly immortal level cultivator. Ang pinakamataas na antas ng isang immortal level. At sa pagsasabi nito, nakaramdam ng saya ang lalaki. Ngunit nang malaman ng parehong master na ang level ng leader ng Earth Spirit Alliance ay heavenly immortal, pareho silang nadismaya. Ngayon, kitang-kita na ang galit sa mga mata ng pangalawang master. At sinabi ng pangalawang master sa lalaki, nang ako ay naging malakas, noong oras na nag-fusion o nag-merge ang 100 realms, kaya pera naming makipagkumpetensya at makipagsabayan sa mga kalaban sa mas matataas na realm. At sa kasalukuyan ngayon, bagaman hindi ako kasing lakas ng isang heavenly immortal level, hindi ako natatakot sa inyo. At kung may immortal man o kahit maging ang isang heavenly immortal ay dumating ngayon, kaming lahat ay hindi natatakot sa inyo. Pagkatapos makinig sa pangalawang master, sinimulan silang takutin ng lalaki at sinabing, ikaw, maghintay ka lang at malalaman mo. Sa loob ng 3 araw, ang aming hukbo ay tiyak na wawasakin ng buong Xuanshan Realm. Pagkatapos ay tumakas ang lalaki mula sa lugar na ito na para bang asar na asar. Nang makita siyang tumakas, ang parehong mga master ay nagsimulang tumawa. At ang pangalawang master ay pabirong nagsabi, Mensaherong Wang, huwag ka munang umalis. Mayroon pa kaming oras para libangin mo. At tumawa rin ang unang master at sinabing, come on, bumili ka nga ng mga buto ng melon para kay Mensaherong Wang.
Pagkatapos nito, lumapit ang pangalawang master kay Mu Chenning at Linger. At silang dalawa ay nagtatanong sa pangalawang master, ano? Gagawin mo kaming mga kakampi ng iyong banal na lupain? At sabi ng pangalawang master sa kanilang dalawa, bagaman pinahiya namin ni Brother Yuan Yang ang mensaherong iyon, kung talagang umatake ang mga hukbo at puwersa ng Earth Spirit Alliance, natatakot ako na mahihirapan kami na pigilan at tapatan sila, lalo na ngayon sa kasalukuyang sitwasyon kung saan nagkakagulo ang Xuanshan Realm. Kung mayroon mang taong kayang kumbinsihin ang mga tao dito sa Xuanshan Realm, kayong dalawa yun Saintess Mu Chenning at Goddess Linger. Sana ay huwag niyo itong tanggihan, dahil ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa ating Xuanshan Realm sa oras na ito. Nang marinig ang mga salita ng pangalawang master, sinabi ni Mu Chenning sa kanya, malaking kahalagahan ang bagay na ito. Paano kung tanungin ko muna si Senior Lee para sa mga tagubilin? Tiyak na may plano siya para dito. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena patungo sa courtyard ni Li Fan. Mapayapang nagpapahinga si Li Fan sa kanyang courtyard at iniisip, ano kaya ang tanghalian namin ngayon? Pagkatapos ay narinig ni Li Fan ang mga boses ni Mu Chenning at ni Linger na sumisigaw, Senior Li Fan, Qiang Ning at si Linger ay nagpunta para bisitahin ka. Pagkatapos ay pareho silang lumapit kay Li Fan at sinabi nila sa kanya ang lahat ng mga issue. At humingi ng mga tagubilin. Pagkatapos makinig sa kanilang dalawa, sinabi ni Li Fan sa mga babae, sa kasong ito, dapat kayong bumuo ng isang alyansa. Para kahit papaano ay magkakaroon kayo ng masasandalan sa isa't isa. Pagkatapos makinig kay Li Fan, sinabi ni Chenning, kung gayon, susundin namin ang lahat ng sinabi ng senior. At sabi ni Li Fan sa kanilang dalawa, oo nga pala, may ibibigay ako sa inyo. Pagkatapos nito, nagbabago ang eksena, at makikita natin ang palasyo ng Earth Spirit Alliance. Sa lugar na ito ay dumating ang isang lalaki para maghatid ng isang balita. Ang lalaki ay nakikipag-usap sa pinuno ng alyansa at sinabing, pinuno ng alyansa, ang Xuanshan Realm ay hindi lamang tumanggi na sumuko, kundi hayagang hinahamon Karen nila. Matapos pakinggan ang lalaking nag-ulat, sinabi ng pinuno ng alyansa, ganun ba? Mukhang kailangan ko na namang pumatay At sa bahay ni Li Fan, si Li Fan ay nagsasabing, mukhang ang negosyo sa kaligrapiya at pagpipinta ay nagiging competitive na ngayon. Ngayon, pagkaraan ng 3 araw, maraming lumilipad na barko na patungo sa Xuanshan Realm. At naroon ang mensahero sa lumilipad na barkong yon, at sinasabi ng mensahero, ang Wind Sect at Fire Sect ng Earth Spirit Alliance ay dumating na, at ang mga langgam ng Xuanshan Realm ay hindi pa rin lumalabas upang bumati. Pagkatapos ay dumating ang dalawang master at nang makita ang lalaking yon, sinabi ng pangalawang master sa unang master. Hindi ba yon ang mensahero nung nakaraan na nagmamadaling umalis? Umalis ka agad noong nakaraan, kaya hindi ka namin aasarin ngayon. Tinawanan ng unang master ang lalaki at sinabing, ha, tama ka, nagmamadali siya noong nakaraan. Nang makita ang kanyang sarili na pinagtatawanan, ang lalaki ay nagalit ng husto. At ang lalaki ay biglang sumulong upang direktang salakayin ang parehong mga master, at mabilis siyang sumusugod sa mga iyon at nagsasabing, mamamatay kayo. Habang mabilis siyang gumagalaw patungo sa kanila, sinabi ng pangalawang master sa unang master, Brother Ling Chao, akin ang makulit na batang ito. Pagkatapos ay direktang inatake ng pangalawang master ang mensahero gamit ang kanyang kapangyarihan, na nagdulot ng matinding pinsala sa kanya, at lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Gamit ang kapangyarihang yon, natapos na ang makulit na antics ng lalaki. Pagkatapos ay sinabi ng pangalawang master sa tao sa taas, ikaw na nasa taas, hindi mo ba aakayin ang katawan ng tauhan ninyo papunta sa inyo? Nang marinig ang mga salita ng pangalawang master, ang lalaking may bigete ay nagsabi, nakakahiya si Wang Huan, napakaengot niya at napakawalang silbi. Pagkatapos ay sinabi niya sa pangalawang master, mukhang ikaw ang pinakamalakas na tao sa Xuanshan Realm. Ngunit sumagot ang pangalawang master at sinabing, nagkakamali ka sa iyong mga sinasabi, ang dalawang tao sa likod ko ay ang mga pinuno ng aming alyansa ng Xuanshan. Hindi lang yon, mayroon ding mas malakas pa sa amin na aming kaalyansa. At sinabi ni Linger sa lalaking may bigete, at wala kang karapatang makita ang pinakamalakas na taong yon. Nang marinig ito, nagalit ang lalaking may bigete, at siya ay sumulong sa pag-atake at sinasabing,
Kayong mga langgam na bumibigkas ng gayong mga mapagmataas na salita, dudurugin ko ang inyong mga buto sa pira-piraso. Pagkatapos, ang lalaking may bigete ay labis na nag-uunat ng kanyang kamay at umatake sa kinaroroonan nila Linger. Ngunit ito ay walang anumang pagkakaiba kay Linger at wala siyang takot dito. Pagkatapos, nagkaroon ng malaking pagsabog sa lugar na iyon. Gagamitin na ni Linger ang kanyang kapangyarihan, at gumawa siya ng isang malakas na pag-atake gamit ang isang bilog na kagamitan na isang hairpin, at siya ay nagsasabing, kung sa gayon, ako na muna ang unang babali sa iyong mga buto. Pagkatapos ay itinutok ni Linger ang kanyang pag-atake patungo sa lalaking may bigete, at nagsimula itong direktang pumunta sa kanyang lumilipad na barko. Nang makita ang pag-atake, napaatras ang lalaking may bigete sa gulat. Sa sandaling yon, nagkaroon ng isang malaking pagsabog sa kanyang lumilipad na barko, at kasama nito, ang laro para sa taong bigete ay natapos na. At sabi ni Linger, mukhang hindi mo nakalkula ang iyong sariling mga kakayahan. Sa kabilang panig ng labanang ito, makikita natin ang isang mahabang buntot na isang puting pusa, at ang pasang ito ay nanunood ng labanan mula sa isang maliit na bundok. At ang sabi niya, pagkatapos ng pagsasama o pag-merge ng mga realms, ang Xuanshan part ay tila nagiging mas mapanganib. Pagkatapos ay tumalon ang puting pusa sa isang talampas, at nagpalit ang pusa sa orihinal na anyo nito, at sinabing, mas mabuti para sa akin na hindi lumabas upang maglaro, at gumugol na lang ng mas maraming oras sa harap ni Senior Lee. Pagkatapos, sa ibang lugar habang nangyayari ang labanan ni Linger, maraming sundalo sa lugar na ito ang dumating upang lumaban. Sabi ng isang lalaki, mukhang hindi talaga tayo magkakasundo nito. Sabi ng isang magandang babae, imposibleng sumang-ayon ng sinuman sa mga kondisyon mong ibinibigay. Sabi ng isa pang lalaki, hindi ba masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo tanda? At sabi ng lalaking may dalawang tirentas, edi maglaban na lang tayo. Ang sinumang may pinakamalakas na atake ang siyang may karapatang magsalita. At ngayon, ang gera ay nagsimulang magpatuloy, at ang lahat ng mga kawal ay handang lumaban. Pagkatapos, ang pinuno ng Earth Spirit Alliance ay pumunta sa lugar na ito at nagsabi, umalis kayo, hindi ito maganda para sa Earth Spirit Alliance. Sa sandaling iyon, isang matanda ang dumating sa pinangyarihan at nagsabi, hindi mo man lang alam kung ano ang magandang sabihin sa iyong ka-brother. Bigla, may nag-teleport sa lugar at nagsabing, tama ka Brother Ning. Dumating ang lalaking ito na may dalawang tirentas, at sinabi niya, parang itong Earth Spirit Alliance ay minamaliit tayo. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Gusto ko ang Southern Region Territory, at bahala na kayong hatiin ang natitira pang rehiyon sa inyong sarili. May isa pang dumating at nagsabi, alam naman ng lahat na ang maraming natural na oportunidad ay nasa Southern Region ng Xuanshan Realm. Mukhang maganda ang pinaplano mo ah. Ang dumating ay ang babaeng ahas. Ang lalaking may dalawang tirentas ay naglabas ng kanyang kapangyarihan at inatake ang babaeng ahas, at sinabing, mayroon ka bang opinyon ha? Ngunit sinalag ng babaeng ahas ang atake at tinanong siya, gusto mo bang makipagpatayan at maaga ng ibang alyansa ang mga rehiyon ha? Stupidong bastardo, di ka ata nag-iisip. Nang marinig ang mga salita ng babaeng ahas, ang lalaking may dalawang tirentas ay tumalikod na lang at sinabing, wala akong oras na mag-aksaya pa rito sa iyo. Sa kasong ito, ang rules ay first come first serve basis, kung sino ang makaunang makakuha ng Southern Region ay sa kanya na ito, nakadepende na lang ito sa inyong kakayahan. Pagkatapos ay sabi ng isang lalaki, mabuti. Ikaw ang nagsabi niyan walang sisihan. At sabi ng isang matanda, sandali. Ang iyong Earth Spirit Alliance ay hindi naman siguro kikilos ng maaga di ba? Kaya sabi ng pinuno ng Earth Spirit Alliance, hindi kita ama, at wala akong obligasyon na sabihin sa iyo ang lahat. Ang lalaking may dalawang tirentas ay nagsimulang magpakawala muli ng kanyang kapangyarihan at nagsabi, matanda, gusto mo bang mamatay? Ngunit pagkatapos, dumating ang kaluluwa ng lalaking may bigete kanina na pinatay ni Linger, at nagsasabing, leader ng alyansa, iligtas mo ako. Tinanong ng lalaki ang kaluluwa ng lalaking may bigete at sinabing, kumalma ka, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyari. Ang kaluluwa ng lalaking bigete ay nagsabi, ang grupo mula sa Xuanshan Realm, ang grupo ng mga Hangul na iyon ay bumuo ng isang alyansa, at ang pinuno nila ay ang dalawang babae.
Winasak ng isang babae ang aking katawan gamit lamang ang isang hairpin na kayamanan. Nang marinig ang mga salita ng kaluluwa ng lalaking bigete, nagsimulang tumawa ang matanda at sinabing, "Hahaha, ang ganda ng plano, tandang Ghostin, mukhang ang oportunidad mula sa Southern Region ay hindi talaga para sa inyong Earth Spirit Alliance." Ngunit sabi ng leader ng Earth Spirit Alliance, Hangal, hindi mo ba naiintindihan na ang katawan ng isang immortal ay winasak ng isang tao mula sa mas mababang Swanshan realm? At mabilis pa nila itong nagawa gamit ang isang hairpin. Ang babaeng ahas naman ay iniisip, hindi kaya ang Swanshan realm ay nagtatago ng isang malakas na master? Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Li Fan. Pinapakain ni Li Fan ang mga manok, at tuwang-tuwa ang mga manok. Sabi ni Li Fan, hindi mo ba pinakain ang mga manok ngayon? Huwag mo nang isipin ang pagkain ng mga itlog, ang pulang iyon ay kakabuntis lang. Pagkatapos ay sinabi ni Lurang kay Li Fan, huwag master, ako na ang magpapakain sa mga manok. Magpahinga ka muna. At sabi ni Zizuan kay Lurang, Lurang, ano ang ginagawa mo? Bakit pa kailangang alalahanin ni master ang maliit na bagay gaya ng pagpapakain ng mga manok? At doon, dumating sina Nanfeng at Ziling kay Li Fan. Niyakap ni Ziling si Li Fan mula sa likod, dahilan para mamula si Li Fan. At sinabi ni Nanfeng kay Li Fan, Master, paano kung magpahinga ka muna? Tutugtog ako ng isang kanta para sa iyo. At masayang sinabi ni Ziling, Sister Nanfeng, gusto mo bang sarilihin lang si Master? Master, pakitignan kung nag-improve na ako sa pagpipinta dali. Sumagot si Li Fan kay Ziling, Ziling, huwag mo akong kaladkarin. Nagkalat tuloy ang mga pagkain ng manok sa buong lugar. At balik sa lugar kung nasaan sila Linger, nagsalita ang isang lalaki, napakahusay talaga ni Miss Ho Linger. At sagot ng unang master, nakakagaan ng loob ito para sa Swanshan realm. Tumawa ang pangalawang master at sinabing, tama, ang bawat isa sa mga taong iyon ay mas mayabang kaysa sa huli, at parang hindi nila tayo tinuturing bilang tao. Ngunit sumagot si Linger at sinabing, hindi, kahit ano paman, lahat ay salamat sa kahoy na hairpin na ibinigay ni Senior Li Fan sa akin. At sabi ni Mu Chenning, kung hindi dahil kay Senior Li, ang ating Swanshan realm ay matagal ng puno ng ating mga bangkay. Pagkatapos ay sinabi ng pangalawang master, nakita ko na ang kapangyarihan ng kahoy na hairpin na ito noong dati, ngunit hindi ko inaasahan na kahit ang isang heavenly immortal ay magiging napaka-vulnerable sa harap ng kayamanan na ito. At bigla, may dumating doon at sumigaw, mga langgam mula sa Swanshan Alliance, lumabas at harapin ninyo ang inyong kapalaran. Narinig ni Linger ang boses ng lalaking iyon at naisip, napakabilis naman dumating ng mga respond. At si Mu Chenning ay nakatingin sa itaas at iniisip, mayroong 4 na pangunahing barko. Nang tumingin ang unang master sa kalangitan, nagulat siya at sinabing, ang 4 na pangunahing alyansa ay dumating ng magkasamang puwersa. Ngayon, maraming lumilipad na barko ang dumating sa lugar para lumaban. At pagkakita sa kanila, sinabi ni Mu Chenning, narito talaga ang mga tao mula sa binuong 4 na pangunahing alyansa. Sister Linger, ano ang dapat nating gawin? At sabi ng lalaki, ako si Yu Po Shan mula sa Earth Spirit Alliance, sino ang pumatay sa Supreme Protector ng aming Earth Spirit Alliance na si Zhu Yuan? Humakbang si Linger palapit at sinabing, ako yun, bakit? Nang marinig ang mga salita ni Linger, ang lalaki ay tumalon mula sa lumilipad na barko at lumapag sa lupa. At sabi niya, immortal level lang pala? Akala ko ay higit pa dun, pero hindi pala. Ang lalaki ay nagsimulang lumikha ng isa sa kanyang mga pag-atake, na nagsasabing, hey, isang langgam ang gustong makipaglaban sa akin. At saka inatake ng lalaki si Linger at sinabing, kahit ako lang mag-isa ay sapat na ako para patayin lahat kayo ngayon dito. Ngunit si Linger, kinuha niya ang kanyang hairpin at sinabi sa lalaki. 4 na pangunahing alyansa, akala ko ay isang uri kayo ng mga bayani. Sa tulong ng hairpin, hiniwa ni Linger ang pag-atake ng lalaki sa 2 bahagi. At sinabi niya, lumalabas na isang grupo lang pala kayo ng mga ignorante na nambubuli ng mga kakaunting tao. At isang malaking pagsabog ang naganap sa lugar na yon. At silang tatlo ay nagulat nang makita ang kagamitan ni Linger. At iniisip nila, isa yung quasi-sacred weapon. Sinabi ng unang master, ang cultivation level ng lalaking iyon na nakadilaw ay golden immortal level. Kaya hindi dapat i-underestimate ni Goddess Linger ang lalaking iyon.
At sabi ni Mu Chen-ning, 3 antas na mas mataas yon kaysa kay Sister Linger na isang hamak na immortal level pa lang. Pagkatapos makita ang kagamitan ni Linger, ang babaeng ahas ay inilabas ang kanyang dila, at nag-iisip, mapapasa akin ang malasagradong sandata na yon. At siya ay sumalakay kasama ang kanyang ahas. Nang makita ito, ang lalaki ay nagsabi sa babaeng ahas, ganoon pala, gusto mong kunin ng solo ang malasagradong sandata na yun palayo sa akin. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Uunahan na kitang kunin ito. Gumamit din siya ng ilang uri ng kapangyarihan. At ang pag-atake ng babaeng ahas ay direktang gumalaw patungo kay Linger. Naghanda si Linger na kontrahin ang pag-atake. Gayunpaman, naramdaman niya ang isang bagay sa ilalim ng lupa, kaya siya ay nagsimulang tumalon pataas upang umiwas. At isang malaking skeleton na kamay ang lumabas sa lupa na sinusubukang hulihin siya, ngunit nakaligtas siya. At sabi ni Linger, mga walang hiya talaga sila. Bakit hindi kaya kayo sumugod ng sabay-sabay? Pagkatapos ay isang malakas na pag-atake ang ginawa ni Linger gamit ang kanyang hairpin, at idinirekta ito sa mga kalaban. Nang makita ang pag-atake, sinabi ng lalaki, nagamit ko na ang 80% ng aking kapangyarihan sa huling pag-atake na yon. Ang babaeng ahas naman, na inilabas ang kanyang dila ay nagsabi, iyong malasagradong sandata na yon, mas gusto ko tuloy itong kunin ng husto. At gumawa siya ng isa pang pag-atake kay Linger. At pumikit naman si Linger na iniisip si Li Fan. At sinabi ng matandang lalaki, how dare na maglakas loob ang babaeng yun na maging arogante gamit ang kanyang sacred weapon. At sinabi ng lalaki, akin siya. Sabi naman ng lalaking may 2 tirantas, huwag kang mayabang, hahaha. Pagkatapos, lahat ng mga taong yun ay sama-samang naglunsad ng kanilang pag-atake kay Linger. At si Linger ay nakatayong matatag sa harap ng kanilang mga pag-atake. Nang makita ito, ang pangalawang master ay natakot at hiniling kay Linger na umiwas at umalis kaagad. Ngunit pagkatapos ay kinuha ni Linger ang Heavenly Palace na ibinigay ni Li Fan, at sinabi niyang, bumagsak ka. At ginamit niya ito upang sirain ang kanilang pag-atake. At pagkatapos ay nagsasalita ang lalaking nakadilaw, lumalabas na mayroon pa pala siyang isang malasagradong sandata. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na nalampasan ng aura ng palasyong iyon ang isang quasi-sacred weapon. At ang sabi ng matanda, huwag munang masyadong maging excited. Talunin muna natin ang babaeng ito ng magkasama. At pagkatapos, ang lahat ng kalaban ay sama-samang umaatake sa Heavenly Palace. Dahilan upang magsimulang magdulot ng mga problema sa pagtagal. At iniisip ni Linger, patawad Senior Lee, masyado akong mahina para mailabas ang tunay na kapangyarihan ng Heavenly Palace na ito. Ngayon, unti-unti, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa Heavenly Palace. Nang makita ito, natuwa ang lalaki at sinabing, mukhang hindi na makakatagal pa ang babaeng ito. Magtulungan tayong lahat, ngunit bigla, mayroong isang pag-atake ang tumama sa lalaki, na nagresulta sa kanyang pinsala. Nang makita ito, nagulat ang babaeng ahas, at ang umatake sa kanya ay si Mu Chen-ning na gumamit ng kanyang hairpin. Ito ay nagpagalit sa babaeng ahas, at sinabi niya kay Mu Chen-ning, mabahong babae. Napakawalanjiya, hindi ka sumusunod sa martial arts ethics. Ngunit ang sagot ni Chen-ning, kayo ang mga walang hiya. Isang grupo ng mga cultivators ang sabay-sabay na umaatake kay Sister Linger habang mag-isa lang siya. At pagkatapos ng pag-ataking yun ni Chen-ning, ang leader ng Earth Spirit Alliance at ang babaeng ahas ay sumulong upang salakayin si Chen-ning. At sinabi ng pinuno ng Earth Spirit Alliance, papatayin kita upang ipaghiganti si Brother Yu, ngunit tumugon ang babaeng ahas at sinabing, ikaw ay maghihiganti? Sa tingin ko ay gusto mo lang agawin ang kayamanan. Pagkatapos ay lumapit si Linger kay Mu Chen-ning at sinabing, Chen-ning, huwag kang magpanik. Hayaan mo akong tulungan ka. At pinalakas ni Linger ang kapangyarihan ng kanyang Heavenly Palace, at saka direktang inatake silang dalawa, dahilan para mapa-atres ang babaeng ahas. At siya ay nagsasabing, ano? Sa kamay lang ng isang ordinaryong cultivator, ang kayamanan na iyon ay kayang makapaglabas ng napakalakas na kapangyarihan. Kailangan kong makuha ang kayamanan na iyon. At tinanong ni Chen-ning si Linger, Sister Linger, okay ka lang ba? At sagot ni Linger, okay lang ako. Hindi natin pwedeng ipahiya si Senior Lee. Kailangan natin itong solusyonan ng magkasama.
At sabay nilang sinabi, magsasanib puwersa kami para labanan ang mga kalaban. Ngayon, silang dalawa ay naghahanda ng magkasamang umatake, at inilabas nila ang kanilang mga hairpan sa buhok at naghahanda para sa isang pinagsamang pag-atake. Nang makita ito, silang tatlo ay huminto sa isang lugar, na pinagmamasdan ang maraming enerhiya na nasa paligid na nanggagaling mula kina Mu Qianning at Linger. Pagkatapos ay may lumabas na dragon mula sa hairpan, na ikinagulat ng matanda, at kinakabahan niyang sinabi, hindi ito maganda. Everyone, mabilis na umiwas. Si Linger at Qianning ay naglunsad ng kanilang pag-atake, at ang dragon ay sumulong upang direktang salakayin silang lahat, na winasak ang kanilang lumilipad na barko. Gayunpaman, lahat sila ay nakaligtas sa pag-atake. Kaya ang dalawang babae ay nadismaya at sinabi ni Qianning, hindi tumama sa kanila. Ano ang dapat nating gawin, Sister Linger? At sagot ni Linger, damn it. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno ng Earth Spirit Alliance sa kanilang dalawa, ang dalawang babaeng ito ay nasa dulo na ng kanilang lakas, kaya sama-sama tayong umatake. Kaya, sumulong ang lahat para salakayin si Linger at Mu Qianning, ngunit pagkatapos ay nagtaas ng kamay si Qianning at sinabing, wait a minute, may sasabihin pa ako. Nagalit ang pinuno ng Earth Spirit Alliance at sinabing, malapit na ang iyong kamatayan, ano pa ba ang gusto mong sabihin? At sumagot si Qianning, para sa akin, totoong nakapatay ako ng isang elder, ngunit wala akong pagpipilian kundi sabihin ang katotohanan. Kaya pinapakiusapan ko rin kayo na itigil niyo na ito, at mangyaring bumalik na kayo sa inyong mga lugar. Pagkarinig nito, ang pinuno ng alyansa ay nagalit ng husto, kaya inilabas niya ang kanyang kapangyarihan at sinabing, ang kapal ng mukha mong mang-asar pa sa amin. Ito na ang iyong araw ng kamatayan. Pagkatapos ay inilabas ni Qianning ang isang kaligrapiya na isinulat ni Li Fan. Nang makita ito, nagulat ang babaeng ahas at sinabing, ito ba ay isang decree o kautusan ng Dao? Tanging ang mga maalamat na nilalang lamang mula sa unang heavenly realm ang may kakayahang makasulat ng mga utos o batas ng dakilang Dao. Kaya ipinaliwanag ni Qianning sa kanya, ibinigay sa amin ni Senior Li ang kaligrapyang ito sa pag-asang pahalagahan at unahin ng lahat ang kapayapaan sa mundo, at iwasang makipaggulo o makipag-away. Kaya kayong lahat, mangyaring bumalik sa inyong lugar. At sabi ng babaeng ahas, ano na ang gagawin natin? Sa harap ng gayong nakakatakot na pag-iral, tayo ay walang pinagkaiba sa mga langgam. Ang lalaking may dalawang tirantas ay nagsabi sa kanya, hindi ka naman siguro aalis matapos ipahiya ng babaeng iyon ng ganoon lang diba? Dahil ako ay hindi papayag na ipinahiya matapos ang lahat. At iminungkahi ng lalaking nakadilaw, alamin muna natin at saka natin pag-usapan. Pagkatapos, ang babaeng ahas ay nagpakita ng isang peking ngiti at sinabi kay Qianning, Miss, ako ang nakapagpaiya sa iyo. Maaari ko bang itanong kung sino ang tinutukoy mong Senior Li? Hindi inaasahan ni Qianning ang sinabi ng babaeng ahas kaya sinabi niya, si Senior Li ay nakatira ng hiwalay sa mundo at walang pakialam sa mga makamundong gawain. At wala ka ring karapatang makialam o magtanong tungkol sa kanya. At by the way, nakakasuka ang iyong peking ngiti. Kaya sinabi rin ng dalawang master sa babaeng ahas, oo nga, nakakaumay ang iyong peking ngiti. Nang marinig ito, nagalit ang babaeng ahas. Pagkatapos, ang lalaking may dalawang tirantas ay pumalakpak at sinabing, ang galing naman ng palabas ninyo. Kaya ang babaeng ahas ay nagtataka at tinanong siya, ano ang ibig mong sabihin? Ang lalaking may dalawang tirantas ay nagsabi sa kanila, salamat sa katotohanan na kayong lahat ay mga golden immortal at pinuno pa ng mga binuong alyansa. Ngunit lubusan kayong naloko ng ganyang panlilinlang ng babaeng yon. Inilabas ng babaeng ahas ang kanyang dila at nagtanong, sinasabi mo bang peke ang decree o kautusan na yon na nakasulat sa kaligrapiya? Sumagot ang lalaking may dalawang tirantas, syempre, totoo ang kautusan na yon sa kaligrapiya. Ngunit nabubuhay pa kaya hanggang ngayon ang taong sumulat ng kautusan na yon? Dapat mong tanungin ang dalawang babaeng yon. Kaya sinabi ng babaeng ahas, lumalabas na sila pala ay dalawang magnanakaw na mga gamit ng patay, at ngayon ay bibigyan natin ng hustisya ang kalangitan. Nang marinig ito, sinabi ni Mu Qianning sa kanila, ang lakas ng loob ninyong ipasawalang bahala ang desisyon ni Senior Li. Ngunit sabi sa kanya ni Linger, walang kwenta ang makinig pa sa kanilang mga salita. Dahil gusto na nilang mamatay. Wala tayong choice kundi tuparin ito para sa kanila.
Ngunit idinagdag ng babaeng ahas sa kanila, hindi naman sa wala akong tiwala sa inyong dalawang babae, gusto lang talaga naming makilala itong senior na inyong tinutukoy. Hindi kaya natatakot ang senior na ito na makita kami? At tumawa ang leader ng Earth Spirit Alliance at sinabing, marahil ang senior na yun ay masyadong natakot, kaya hindi niya alam kung saan siya magtatago at pupunta. Nang marinig ang sinabing yon, nagalit si Chen-Ning at si Linger at sinabing, walang hiya, ngunit pagkatapos ay may portal na lumitaw, at may nagsasabi mula sa loob nito, ang kakapal naman ng mga mukha ng mga asong kamakahol sa lugar na ito. Nang marinig ang nagsalita, parehong nagulat si Chen-Ning at si Linger at sinabi nila, ang boses na yon, hindi kaya si... Nang marinig ang boses na yon, ang lalaking may dalawang tirentas ay nagsabi, lumabas ka kung nangangahas ka. Huwag kang magtago at maglaro ng kung ano-anong tricks. Pagkatapos, ay dumating si Jiang Zhu sa lugar na yon. At kapwa naging masaya si Mu Chen-Ning at si Linger matapos siyang makita. Gayunpaman, nabigla silang tatlo nang makita ang kapangyarihan ni Jiang Zhu, at iniisip nila, ang cultivation base level ng taong ito ay mas mataas pa sa aming mga golden immortal level. Pagkatapos ay tinitigan ni Jiang Zhu ang mga taong yon at sinabing, nandito ako, so ano ang gusto ninyo? Pagkatapos ay bumati ang pinuno ng Earth Spirit Alliance at sinabi niya kay Jiang Zhu, lumalabas na si Miss Jiang Zhu pala ito na matagal ko nang hinahangaan. Ngunit sinabi ni Jiang Zhu sa pinuno ng Earth Spirit Alliance, naging bastos ka kanina kay Senior Lee at sinabihan siyang duwag at natatakot, sa makatuwid, hahatulan kita ng kamatayan. Kaya naghanda si Jiang Zhu sa pag-atake, at inihanda naman ng pinuno ng Earth Spirit Alliance ang kanyang kapangyarihan para makipaglaban. Bigla, sa isang saglit lang, isang malaking snowstorm ang nag-freeze sa lugar, at pinatay at ginawang yelo ni Jiang Zhu ang pinuno ng Earth Spirit Alliance. Nang makita ito, nagulat ang lahat at nagsimulang magsabi, ang isang Golden Immortal ay napatay sa isang kisap lang ng mata. Imposible itong mangyari kahit isa pa silang Earth-level interface, at sila ay isang Zuan-level interface lamang. At pagkatapos ay sinabi ni Jiang Zhu, sino pa ang susunod? Pagkatapos ng lahat, sino pa ang gustong mamatay sa aking mga kamay ngayon? Nang makita ito, ang lalaking may dalawang tirentas ay natakot, at agad siyang nagbukas ng portal, at sinubukang tumakas. Ngunit bago niya magawa ito, umatake si Jiang Zhu at pinatay siya at ginawang yelo. Pagkatapos ay inilabas ni Jiang Zhu ang kanyang kapangyarihan, at sinabi niya, ngayon lang, kayong 5 Golden Immortals ay nakipagtulungan upang harapin ang 2 maliliit na dalagang babae ng henerasyon ng Xuanshan Realm. Gaano kayo kawalang hiya, dahil kayong 4 na pangunahing alyansa ay gustong mambuli ng mas maliliit at kakaunting grupo. Tapusin natin ngayon ang inyong mga kalokohan dito. Nang makita ang kapangyarihan ni Jiang Zhu, lumuhad ang isang matanda at tinanggap ang pagkatalo, at sinabing, handa ako. Handa kami ng mga kasamahan ko na igalang at sumunod sa dakilang utos ng senior na yon, at mula ngayon, hindi na kami kikilos ng pagsugod at gagamit ng dahas sa Xuanshan Realm. Pagkatapos, ang lahat ng mga sundalo ay yumuko kay Jiang Zhu at nagsabing, handa kaming pahalagahan ang kapayapaan at hindi kailanman gagamit ng armas muli. Laking gulat ni Chen-Ning matapos makita ang kapangyarihan ni Jiang Zhu at sinabing, nakakamangha siya. Pagkatapos ay sinabi ni Jiang Zhu, dahil si Senior Lee ay nagbigay ng utos sa kanyang kaligrapiya, na nakasulat na Peace is Paramount o ang kapayapaan ang pinakamahalaga, hindi ko papatayin ang buhay ng iyong mga alagad. Pagkatapos ay may biglang nagtaas ng kamay na isang matanda at nagtanong. Maaari ba akong magtanong? Estudyante ka ba ng senior na yon? Ngunit maraming tao ang natakot sa mapangahas na tanong ng matanda at nagsasabing, nabaliw na ba ang matandang ito? Huwag mo kaming idamay kung gusto mong mamatay Ji Yuanqing, nabaliw ka na ba? Huwag kang maghanap ng kamatayan. At sinabi ni Jiang Zhu sa matanda, tinatanong mo ba kung disipulo niya ako? Wala akong ganitong mga pagpapala ng senior. Ngunit kung papayag ang senior, maaari akong magsanay sa kanyang liblib na lugar. Pagkatapos ay nagtanong ang matanda, maaari ko bang tanungin ang pangalan ng senior na ito? Gusto ko lang magsabi ng ilang salita ng papuri para sa kanya mamaya. Sumagot si Jiang Zhu, well, hindi ko alam. Pero pwede mo siyang tawaging Lord of the Skies o Panginoon ng Kalangitan.
At iniisip ng isang matanda na ito, nag-aalala ako na ang nakakatakot na nilalang na ito ay talagang konektado sa maalamat na First Heavenly Realm. Pagkatapos ay lumapit ang isang lalaki kay Chenning at kay Linger. Binati niya sila at sinabing, Miss, patay na si Mr. Huang ng aming Xuanzi Alliance. Kung okay lang naman, handa kaming sumunod sa ilalim ng bandila ng inyong Xuanshan Alliance. At ang sagot ni Linger sa lalaki, mabuti. Mula ngayon, susundin na ninyo ang utos ng Xuanshan Alliance. Ngayong tapos na ang labanan, lahat ng mga sundalo ay masaya dahil hindi sila mamamatay, at isinisigaw nila ang Xuanshan Alliance. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa Taiyan Holy Land, at dumating si Chenning at si Linger sa lugar na ito. Sinabi ni Chenning sa unang master, salamat kay Miss Jiang Zhou, sa wakas ay hamupa na ang kalamidad. Malaki rin ang naiambag ng dalawang leader ng magkaibang alyansa. At sabi ni Linger, at syempre ang pinakamahalagang tao na dapat pasalamatan ay si Senior Lee. Pagkatapos ay lumapit sa kanila ang isang disipulo at nagsabi, Chairman, may isang matandang lalaki mula sa Huang Tianzhou sa pintuan ngayon na humihiling na makipagkita. At sinabi sa kanya ng chairman, papasukin mo siya sa loob. Pagkatapos ay lumapit sa kanila ang matanda kanina, at siya ay lumuhad. At nagsabing, ako si Ji Yuanqing, at may mahalaga akong iuulat sa dalawang pinuno. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa bahay ni Li Fan, at ito ay ang eksena bago pa mangyari ang mga pagpatayan nila Chenning at Linger. Sa lugar na ito, si Dugu Yuking ay nagsasanay at maraming papel ang nasasayang, at siya ay nagkakamot ng ulo dahil sa pagkadismaya. At sinabi sa kanya ni Lurang, Brother, buong araw ka nang nagsasanay at hindi ka pa rin nagpapahinga. Sumagot si Yuking at sinabing, nabasa ko ang mga salita na isinulat sa kaligrapiya ni Master na ibinigay niya kay Miss Chenning kanina, at lalo kong naramdaman ang kawalan ng kakayahan sa aking sarili. At sinabi lang sa kanya ni Lurang, basta sa aking opinyon, wala nang mas mahusay pa kaysa sa pagsasaka.